Yo, magandang araw mga welder at panibagong vlog, panibagong araw na naman. So yun, magandang hapon sa inyo. So hapon na naman, update lang natin yung ating ginagawang mga sidecar. So ito mga welder, yung ginagawa kong sidecar. Ano ba yung mga materials na kailangan kung paano ka makagawa ng sidecar na ganito, yung yari sa Batangas mga welder. So ito, i-explain ko sa inyo at saka ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga size ng bakal at yung mga gagamit dito. So ito mga welder, ito, panoorin nyo. So yung mga welder, nakatihaya yan. Nakataob pala, nakataob. Tihaya nga. Ito yung nakatihaya yung sidecar. So yun. So yung mga welder, so ito tinihaya ko kasi para pinturahan to kasi may mga kalawang kasi nung nakaraang nagdaang bagyo. So yun, hindi ko na naituloy. So ngayon lang ulit. So malapit na matapos. So yan mga welder. Ang gamit ko dito ay itong pinakalagayan ng side wheel. So ito yung lagayan ng side wheel, no. So yan, no. Kung mapapansin nyo is 25 mm. So 25 mm, napakalaki po niyan mga welder ng bakal na ginagamit namin dito. So meron yung iba ginagamit 32, so masyado na pong mabigat. So yan, ayan yung ginagamit namin, pinakalagayan niya ng side wheel. So yun, yan yung dito ilalagay yung bakal kasi nakatihaya to. Yan, yung pinaka side wheel, parang ganito pag natapos, ito. Yan. So ito luma to. So na-repair lang to. Yan. Parang ganyan lalagay. Oh, medyo malabo, no. So yan. Tapos merong ganito, ito binend lang yan na tubo na 1/2 schedule 40, mga welder. So yan. Pagkakaiba yung dalawa ay nakatihaya at sa nakataob. Kaya dito mahirap sa ma-picture out kung paano siya naging ganon. So yun sa mga marurunong naman po mag-welding, so shout out sa inyo. At dun sa mga magagaling na welder, so yan, saludo po ko sa inyo, no. So yun. At ito, ang gamit natin to, bali to combination to mga welder, combination to ng metals. So meron tayong galvanized iron na plain sheets. Na plain sheets yan na galvanized iron. So ayan po ay 0.9 o schedule 18. Yan po yan, 0.9 or schedule 18. So ito po yun. So ito naman gamit nating isa. Ito kung mapapansin nyo, stainless po yan. So stainless, may cover lang yan. Tapos ano po yan, 0.7 lang yan. Mas makapal pa to, 0.9. Pero mas matigas to kasi stainless yan. Mas matibay. So yan, itong gamit ko dito, itong nakabend na to, sa stepboard to pinaka-stribo niya kung sa mga stepboard niya ay 3/4 po yan na black iron. Pag sinabing BI, black iron po yun. Yun po yung non-coated na metal. Kasi ito, galvanized to ito napinturahan na. So, pag ginabi pong galvanized, ito po, pag sinabing galvanized yan. So, para siyang, ang kulay niya is aluminum. Parang aluminum. Yun po yung galvanized iron. So, yun. Kinihaya ko siya para ma-weldingan pa yung mga kulang at tapos mapinturahan to para mas matibay kasi dito sa amin malapit sa tabing dagat, kailangan talaga pipinturahan mo yan. So pwede namang hindi ko pintahan, so mas okay naman kung mapintahan, pwede sila na. So yan yan po, may mga kalawang dito sa side na to kasi nung nakatihaya nakatindig siya, hindi na nakita nung nagpinta. Kaya kailangan itataob mo talaga siya. So yun, medyo mainit. So anong oras na ba? 3:55. So 3:55 na. Ang bilis naman ng oras. So yun. Dalawa pa lang klase ng stainless tong ginamit ko dito mga welder. Meron pong stainless na card. So ito checkered to ang tawag nila checkered yan. Tapos ito plain lang yan. So ito may moldura na talaga yan o ganito na talaga yan, yung may lubog-lubog na. So yan, pag nagwe-welding ganyan manipis na, sobrang nipis niyan, kailangan wag siyang mabubutas. So ang diskarte namin dyan, so tulad ko na welder, kapag ganitong manipis ay so unang-una ko pong ginagawa ay kailangan malinis yung bakal, tapos ang tutunawin mo ay itong mas makapal sa kanya para dalhin mo siya dito sa stainless na to. Kasi pag inuna mo tong stainless, pataas yung mo or
mas tinamaan mo tong una yung stainless, maaari siyang mabutas kasi napakanipis niya. So, ang ginagawa ko po dyan diskarte, sikretong malupit natin dyan, para tunawin ko muna tong makapal, tapos, kailangan mabilis ka din yung kamay mo. Pag tunaw mo, dalhin mo siya dito. Kailangan mabilis din. Kasi pag mabagal ka, mangyari, sa sobrang lambot na ng bakal, mabubutas na yan. So, minsan, hindi ko maiwasan na nabubutas, pero kalimitan, kailangan wag mabutas. So, yun. So, ito naman, itong mga pinaka-frame niya, sila katihaya to. Ang frame niya ay 5/8. So, 5/8 to na round bar. So, plain round bar po ang tawag nila dito. Yan. Ito yung pinaka-frame. Tapos, ito basta itong pinaka-madre namin dito. 25mm yan. Na, rebar po yan eh. Construction materials po yan oh. Ewan ko kung anong instance nitong letter C na to. Basta ito 25mm. So ito naman, itong mga maliliit na to 5/16 lang yan. So ito bago naman to eh, kinalawang lang. Sa kabila may pintura yan, dito wala. So yun, may pintura na yung ilalim. So ang luang pala nito, pag gumawa kayo ng sidecar na ganito, ito ay nasa 40 metro para accurate. So sukatin natin para makita nyo rin. At ito yung kumatayong metro. Kumatayong metro para makita nyo rin. So pamula doon sa labas, sukatin natin dito. So yan, nasa 29.5 pinaka outer niya, labas yung sukat. So yan, 29.5. So yung luwang ng sidecar nito is 29. At yung taas niya, yung haba ng flooring, pamula doon sa flooring, sukat natin to. Mas mahaba siya. Yun, nasa 30.5. So, mas mahaba siya ng konti. 30.5. Tapos, ang clearance niya sa flooring. So, yun eh. Itong flooring nakabaliktad ngayon yan. Dito po natin sukatin. Sasabit natin dito. Kasi ito yung ceiling niya. Uy, mahirap. Walang naghahawak. Pasensya na kayo. Uy, tumba. So, akin na. Post ko muna. So, yan. Sinabit ko na dun sa taas. Tapos, yan, pakita ko sa inyo kung ano yung sukat. Yan, nasa, kung sagad siya, ay mag-focus. 41 inches. Yan, 41 inches yung taas ng sidecar. So, ito nakataob nga. Yun. So, yan, pag niyayari namin, ito yung pinaka-compartment sa likod. Yan, pinaka-compartment niya yan. Kasi ito, binubutas yan. Ito yung lagi ng salamin. Parang ganito. Parang ganito. Yan. Ito, malapis na rin yung matapos. Yun, nalagyan ko na rin yan ng compartment. Yung motor na lang inaantay natin dyan. Hindi ko pa na-text yung mayari. Tapos, after na matapos na itong ginagawa ko to, sunod ko itong isa. Sunod-sunod. So, malit lang naman yung kita ko dito dahil kasi swap to. At least may kita rin, tsaka may ginagawa. Saka medyo mahal ngayon yung kuryente. So doon ko yung binebend yun oh. Yan, mga tubo. So yan mga welder, at ito yung red oxide. Yan oh. Pipintahan ko muna yan para matapos na. Pwede ko na uling itayo. Para kasi sayang naman nakataob na siya. O nakatihaya na siya. Ano bang tawag dito? Nakatihaya. So, nakatihaya nga pala. Yan. Ay, nakataob, nakababa. So, yan. Puntahan ko muna yan. So, yan. Steel brush muna natin. Kailangan, steel brush yan.
ito, ang nagpintura niyan ay yung may-ari. Kasi pag nagpagawa ka dito sa akin, ikaw magpipintura. So hindi po, ano lang po to, siya nagpintura kasi gusto niya daw may primer. Pero pinipintahan din naman namin to. Pero nagmamadali siya nung nakaraan. Kasi nakita niya umuulan, so kinakalawang kaya dapat pinturahan agad. So ngayon, sabi ko, ako na magpipintura ng ilalim. Kasi nandito siya kanina, umalis naman. Sabi ko nga siya na magpintura eh, ayaw. Ipupuntahan daw siya. So, wala tayo magawa. Ako na lang magpipintura. So, basta pag dating niya, kailangan may pintura na to. Ito yung dinala niyang pintura na, red oxide. Dami pa. So, may ano na to eh. Ready na to. Ready. Para hindi kalawangin. So yun, dati nga pala akong pintor. So, napakahusay ko magpinta. Hindi nyo natatanong. Pintor talaga ako. Magaling ako din sa mga ganitong kulay. Kasi pintor ako ng itlog na pula. Kaya ganito lang, magaling ako dito. Hindi pa tapos yan. Saka nung November 1, may nangontrata kami ng pintura. Madali lang yun. Pero umulan, natanggal din. So, malapit na matapos. Sabi sa inyo, mabilis ako magpinta eh. Basic lang to, basic ang pagpipinta ng primer. Primer lang kasi. Pero kung mga sasakyan na magaganda, hindi tayo pwede doon. Mabaho kasi masyado yung sasakyan. Baka ubuhin tayo. Ito, madali lang pintahan. Ano lang to eh. Wala, maraming tinta. Kapal. Sinelas ka. Hindi lang yan. Hindi naman yung thinner. So, tinapon pa ng aking videographer yung ating thinner. Kalata niya thinner. Pero tubig lang yun. Ayaw kasi tumingin. Bilis oh. Para matakloban yung mga kalawang at saka hindi na sila makapenetrate. Sisirain kasi nila itong sidecar. Ito pala. Ito matibay naman to, matagal itong maubos. Itong malaking to, 25mm yan. Kaya 25 years, hindi pa inubos. So, ito maliit. Iba-iba kasi ng sukat niya. Ito 25mm. Ito ay, ito. Ang alam ko dito ay 16mm to. 5.8. 5.8 yan. 16mm. Tignan natin. Naku, ang aking damit. Napintahan. Magagalit nito ang aking asawa. Hindi ko na lang sasabihin. Para hindi siya magalit, hindi ko na lang sasabihin. Meron pa dito. Nahirapan na naman siya maglaba. Maganda, iba talaga pag may pintura kaysa sa walang pintura yan. Kasi pag walang pintura, madaling kalawangin talaga.
Ayun. Lalo na dito sa amin, madaling talawangin. Kuha tabing dagat. Maalat yung tubig. Kailangan may pinta talaga. Basic lang yung pintahan kasi primer lang. Tapos may cover pa naman. Kung may cover pa itong stainless, kaya okay lang mahalagay. Na. Matuluan. Madali tanggalin. Pinasan lang natin yan. So matatanggal naman ito eh. Yung pinaka-cover ng stainless. Kaburaraba. Kaburaraba mo. Hanap tayo ng pamunas. Okay mga welder, kailan ba kayo naghahanap ng pamunas? Hanap tayo ng pamunas. Meron pala din pala din sa kabila. Pinaduhan siguro ng tiyo. Tiyo. Pero matigas ng pintura. Kaya pala meron din para partner. Wala na. Pero sa kabila meron tayo. Bagay, madali mo matanggal ito kasi ganun. Ano yan? Tapos ng pinturahan at nakakain na rin ako. Tapos na yan. So kakalasin ko na lang itong pinakabangkulong nito. Popolo weld yan. Ano? Uy, may nagtatanong pang ganda lalaki o si Kabatogs. Hindi na nagbablog. Mag-vlog ka! Pag naayos ko yung cellphone ko. Kala ko pag naayos mo mukha mo. Waiting for me, guys. Eh, may dala siyang sprocket. Saan ba galing? JJ Ang pwede rin dyan. Pwede rin. Doon. Ayun, kakalasin ko lang to. So mga kolder, kakalasin ko lang to. Ayan, si Kabatog siya, nagbablog yan dati, ngayon tumigil na. Dapat di ka tumigil. Para... Oo Yun, hiniram yung motor natin. Papahiram ko sana, ito na lang, plato. Ay, hindi daw gagana. So yun. So alright, hanggang dito lang muna mga kolder ang ating vlog for this video. So, huwag nyo kalimutang mag-like and share para dumami pa tayo. So yun. Yan o. Tapos nakakalasing ko yan. Kahit ito, tayo na yan. Kaso hindi pa mababaliktad, wala akong katulong. So yun. Hanggang dito na lang muna. Bye-bye!